Hello, Blessed Day Church. It is another day for all of us. Truly, God is good. Every day we get to see God's faithfulness. No matter where we are, who we are, and how's our situation, God will always be with us. For our on-site service attendees, here are the health protocols and church safety we need to keep in mind. Upon entering the building, it is a must to wear a face mask and a face shield. Please wear it for the rest of the service. Sanitize using alcohol provided as we enter the premises. There will be a temperature check at the receiving area. Please observe a physical distance of about 6 feet or 1.5 meters. For tithes and offering, there will be a designated drop box near the sanctuary entrance. The communion for every first Sunday of the month will be self-service. Our friendly ushers will guide you along the way. By the end of the service, we can leave the building by row, starting from the back. We know that we miss being with each other inside the church, but we need to be mindful of these protocols for our safety. Greet each other without close contact. Giving a wave to say hi, a bow as a gesture of respect, or a big air hug. We care about your safety. Besides from the protocols we need to follow inside the sanctuary, we are also assuring you that the premises are being disinfected before and after every service.
Stay safe and connected, everyone. Let us prepare our hearts to experience God's amazing presence as we celebrate through praise and worship. Also, let us have a receptive heart upon receiving God's message for all of us. God bless everyone. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. Morning, Church of God. Hallelujah! Hallelujah! Let's honor our God by clapping our hands. Palakpakan natin ang ating Panginoon, Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Clap our hands this way. The power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with a holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Hey, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who with truth and justice shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I may be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.
is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. Oh, you laid down your life, that I may be set free. Oh, Jesus, I'll sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Let's sing worthy. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I may be set free. Oh, Jesus, I'll sing for all that you've done for me. All that you've done for me. All that you've done for me. Worthy, worthy. Oh, praise your name, oh God. We exalt you in this place, oh God. And we honor you, Panginoon. Your name is worthy, oh God. Your name is worthy, Panginoon. And there is no other name, Panginoon, that is worthy of our praises, of our worship and thanksgiving, but only your name, oh God. And so, Panginoon, as we continue to pour our hearts, Panginoon, in you through singing, oh Lord, may this be like a burnt offering, Panginoon, na mabangong samyo sa iyong harapan, oh God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. How wonderful, Panginoon, na kami ay magpuri sa iyo. And it is our privilege, oh God, to sing before the King of Kings, the Lamb of God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let us continue in the attitude of worship. To our hope, to the Lamb, to the King upon the throne, to the Christ, to our Savior,
Blessing and honor, glory and power, salvation belongs to our God. Blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our God. Oh, praise your name, praise your name, oh God. To our hope, our Redeemer, for the sacrifice you made. From our hearts to the heavens, to the heavens, for your glory we proclaim. Blessing and honor, glory and power, salvation belongs to our God. Blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, glory and power. Oh, salvation belongs to our God. Blessing, blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our God. Salvation belongs to your name. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your name. Blessing and honor, glory and power, salvation belongs to our God. Blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor. Blessing and honor. To the one, to the Lamb, to our King upon the throne.
to the Christ, to our Savior, to the risen Son of God, blessing and honor, glory and power. Let's sing salvation. Blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our God. Oh God, we continue to worship you in this place, Panginoon. Hallelujah. God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For our Lord God Almighty reigns. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Let's sing hallelujah. Hallelujah. For our Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. To your reigns. Let's sing hallelujah. 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 For our Lord God Almighty reigns. Hallelujah. 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 For our Lord God Almighty reigns.
is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing, worthy is the Lamb. 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 Worthy, worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Sing, worthy, worthy is the Lamb. The Lamb, word is the Lamb, word is the Lamb. 'Cause death could not hold you, the veil tore before you, you silenced the boast of sin and grave. Heaven's roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, oh, you have no equal, now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, oh, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Jesus.
praise your name, God. And we continue to lift your name in this place, Panginoon. And it is indeed true, Panginoon, that the blessing, honor, glory, power, and salvation is in your name, O God. And we take none of this. We take none of this. Panginoon, kami nagpapakumbaba sa harapan mo, Diyos. Siyasatin mo ang aming mga puso, O God. Like what in Scripture says in 1 Peter, it says here, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time." Panginoon, sa lahat ng nararanasan namin sa mundong ito, O God, alam namin that you are about to come. At madatnan mo nawa ang puso namin sa pagbabalik mo na nagpapakumbaba, at ang pusong ito, Panginoon, ay para sa iyo. Salamat, O God, for you have enabled your sons and daughters to come in this place and to worship you. Ito ay palatandaan, Panginoon, na kami ay namamangha sa iyo, kami ay sumasamba sa iyo, at kami ay nagpupuri sa iyo, O God. And we pray, O God, that as Pastora Beth preach the word, Panginoon, let the anointing be upon her, O God, that the lives of your people be changed today, O God. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila at itinataas ang pangalan mo. And we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Savior. And every child of God will say, Amen and Amen. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sabi po dito, salita ng ating Panginoon, 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Sabi po dito, "Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, 'Ito ang aking katawan. Ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.'" Amen. Sige po, kainin po natin yung tinapay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa verse 25, sabi po dito, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Sige po, inamuin po natin. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Glory to your name, O God. Glory to your name, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, O God. Sa oras na ito, Lord, patuloy namin inaalala, Panginoon,
ang iyong dakilang gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Na sa pamamagitan ng mga lahatay, mga sugat na tinanggap mo, Panginoon, na sa pamamagitan nito, Lord God, kami pinagaling mo. Pinagaling mo kami, Panginoon, physical, spiritual, Panginoon. Kami pinagaling mo. Maraming salamat po, Lord God. Salamat, dakilang Diyos. At kayo din po, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Lord, salamat, Panginoon. Ang iyong banal na dugo, ang siya pong naglinis, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, ito, Panginoon, ang ipinantubos mo sa amin. Ito ang dahilan, Panginoon, na kami ay naligtas at nakaranas, Panginoon, ng kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Ama, na ito'y patuloy naming aalalahanin kung gaano kakabuti, kung gaano mo kami kamahal, kung paano dakilang Diyos, na ang iyong banal na dugo, Panginoon, at iyong laman, Panginoon, inihandog mo para sa amin. Salamat po, Ama, karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang samahin. Thank you, Father God. Thank you, Lord. We glorify your name, O God, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Sunday na naman. Hallelujah. Sino po excited na pumunta sa church? Amen. Alam niyo po, napakasarap na tayo ay matagumpay na nakarating sa tahanan. Di po ba bago tayo pumunta dito, maraming mga hadlang na pwedeng pumigil sa atin para makarating tayo dito sa tahanan ng Panginoon. Tama po ba? Maring may humahawak sa mga paa natin. Pero salamat sa Panginoon, sa kanyang mga anghel, na tayo ay iningatan at tayo ay nagtagumpay na makarating sa kanyang tahanan. Amen po ba yon? Hallelujah. Pwede po bang palakpakan natin muli ang ating Panginoon? Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Handa na po ba tayo na tayo makinig ng salita ng ating Panginoon? Meron po ba tayong bisita? Wala po. Wala po. Okay. Sige po. Tayo po ay tuloy-tuloy na. Amen. Salamat po sa ating mga musician. Hallelujah. Glory to God. Pagpalain ng ating mga kapatid. Amen. Hallelujah. Panay po ang ulan na naranasan po natin. Tama po. Kaya parang buhay lang natin na may bagyo, merong baha na naranasan natin. Kaya nga pag sumisikat yung araw, tuwan-tuwa tayo, di po ba? Wow! Thank you, Lord. At sumilip ang araw, nakita natin. Pero alam niyo po, galing kami ng Pampanga kahapon, isa na po. Maliwanag doon, sikat ang araw. Dito po sa atin talagang tag-ulan na tag-ulan talaga. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. God is in control sa lahat ng lugar, sa lahat ng pagkakataon. Amen. Sige po, tayo po ay muling mananalangin para sa pagsisimula ng ating pag-aaral. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Salamat, O Banal Espiritu, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Maraming salamat po, Ama. Salamat po, God, sa katagumpayan ng inyong mga anak. Maraming salamat po, Ama. Hinihiling po namin, nabuksan mo po ang aming puso. Gawin mo pong matabang lupa ang aming mga puso, Panginoon, upang handa ng pagtamnan ng mga binhi ng iyong salita, O God, sa oras na ito. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak. At tunay, Lord God, sa aming pakikinig, ikaw ang maitaas, ikaw ang maluwalhati ng higit sa lahat. Salamat po, Ama, sa iyong mensahe, Panginoon, na ito, Panginoon, ay magdudulot ng kalakasan, kalayaan, katagumpayan sa aming mga buhay. Lord, salamat po. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Maging Panginoon ang inyong lingkod, Lord. Lord, gamitin mo lamang po ako na daluyan ng iyong pagpapala.
kung ano pong nais mong ihayag, nais mong sabihin sa bawat isa sa amin. Lord, hinihiling po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu at ang kapangyarihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Father God. We glorify your name, O God, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Sige po, pag-aaralan po natin ngayon is, ayan na, nakalagay na pala, the root of bitterness. Meron palang ugat ang bitterness. Ano ba to? Halaman? Ang bitterness na ito? Amen. Kaya nga po dito sa ating babasahin na Hebrews chapter 12, verse 15. Ang sabi po dito, siguraduhin na walang sino man ang mawalan ng biyaya ng Diyos at walang mapait na ugat na lumalaki upang magdulot ng kaguluhan at madungisan ang marami. Sabi po dito sa see to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Amen? Kaya po dito sabi, siguraduhin. Siguraduhin. Ibig sabihin po pag sinabi siguraduhin is talagang merong pagbabantay na gagawin po tayo. Tama po? Pag sinabi, see to it, talagang bantayan mo yan. Bantayan mo yung kailangan mabantayan, lalo na sa ating spiritual na pamumuhay. Amen? Nagiging mapagbantay po ba tayo sa araw-araw ng buhay natin? Sa pagsasalita, sa pag-iisip, sa nararamdaman, mga ginagawa, sabi, siguraduhin. Sabi ganyan, na walang sino man ang mawala ng biyaya ng Diyos. Amen? And then sabi po dito, sa ibang translation naman po, pag-ingatan ninyo. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man. Pwedeng mangyari, po, na po natin na merong mga ang tawag doon, backslider, tumatalikod sa ating Panginoon, sa pananampalataya, bumabalik po doon sa dating buhay nila. Kaya nga sabi rito, may gagawin tayo. Ibig sabihin, merong tayong, hindi lang naranasan natin yung maligtas, hindi natin pwedeng sabihin na, ligtas na ako, okay na ako, wala na akong gagawin. Pero merong mas gagawin tayo. Sabi, siguraduhin. See to it. Pag-ingatan. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyong pag-ibig ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sabi nga po, is bitterness is talagang dangerous. Sabi, extremely dangerous is because it can take root and begin to grow and spread spiritually, contaminate, and defile your heart and spirit before you even realize what's wrong with you. Ba? Yung bitterness, naalala ko po yung isang pangyayari. Merong mag-ama na talagang nagkaroon ng matinding galit. Nagkaroon ng matinding galit yung kanyang anak sa kanyang magulang. Kaya alam niyo po yung anak niya, mula pa nung bata pa siya, is talagang nagkaroon na siya ng matinding galit sa kanyang magulang o sa kanyang ama. Kaya alam niyo po, meron siyang kaibigan na talagang nakita niya na umabot na sa 70 years old yung kanyang ama, pero alam niyo po, yung anak is talagang nandun pa rin yung galit. Hindi nawawala yung galit niya. And then, sabi nung kaibigan niya, ito yung napapagkwentuhan niya nung kanyang mga kabigatan, na talagang naririnig niya na paulit-ulit na kinukwento yung mga galit niya sa kanyang ama. Pero alam niyo po, sinabihan siya nung kaibigan niya, sabi niya, patawarin mo na ang iyong ama. Patawarin mo na siya. Lalo na, matanda na siya ngayon, patawarin mo na siya.
Pero alam niyo po, ang sagot ng anak na talagang nandoon yung galit sa puso niya. Sabi niya, kahit hanggang kamatayan, hindi ko siya patatawarin. Alam niyo po yun, nagsimula nung bata siya, umidad na siya, natumanda na siya, nagkapamilya na siya, pero yung galit is talagang talaga pong namalagi sa kanyang puso. Kaya nga itong bitterness, sabi niya yung bitterness is itinulad po sa isang sabi niya bitterness is very much like the South American vine known as the matador. Ayan po yung nakikita niyo po yung kinapitan nitong vine na ito, na kung paano na talagang niyakap niya alam ko para siyang isang maliit na temple. Ngayon napabayaan, and then talagang kinapitan. Siguro nung una, maliit na lang yan, yung matador na yan, yung halaman na yan, is maliit lang siya na tumubo. Parang kung titignan, parang, yung cute naman, merong halaman na tumubo sa tabi. Parang nakyutan ka, ang liit niya, pero nung iniwan mo siya at nang pagbalik mo, ayan na yung itsura niya. Amen? Kaya ganun din po sa yung mga bitterness, yung magalit, mga sama ng loob. Kapag napabayaan po natin to, umabot na sa pagtanda, ganyan po yung talagang yayakapin ka niyan. Yung bang yakap na hindi ka na makahinga, na gusto ka niyang tapusin. Yan, di ba? Dahil pagka talagang yung galit, wala siyang ibang gusto kundi yung isang kakapitan niya, halimbawang ito ay puno, talagang papatayin niya to. Diba? Kung isang lugar na ganyan, na talagang parang pag-aari ko to. Ako ang boss nito. Parang gano'n ang Kaya sabi nga po, matador, literally, sabi niya, means killer. Talagang yun ang plano niya. Okay? Bitterness may appear harmless when it is small. But if it is allowed to grow, its tendrils of resentment, malice, and hatred soon clasp themselves around the heart and eventually kill the soul. Ganun po yung ganyan ang plano nitong matador na to. Talagang diba? Nagsimula sa maliit, yung ugat niya nagsisimula. Pagka nagsimula yan, pwede mong bunutin, madali, di po ba? Pag ganyang kayap, madali kayang bunutin yan. Pag ganyang kapit na, di po ba? Kaya nga po yung yung galit is yung bitterness sa puso ng isang tao is hindi natin pwedeng sabihin na yung isang tao na nagagalit sa kapwa niya, habang nagsasalita siya, ang galit siya, hindi natin pwedeng sabihin, ay, ang cute naman niyang magalit. Hindi naman natin pwedeng sabihin na gano'n. Hindi po ba? Hindi yun Kaya lang, sa mga susunod na araw, nakikita natin, hindi lang siya nagtampo, hindi lang siya yung nainis, kung hindi talagang matinding galit na. Ba? Parang naalala niyo po si Cain at si Abel. Di po ba? Nang dahil nagsimula lang yan doon sa selos. Nagselos siya kasi mas gustong-gusto ng Panginoon yung handog niya kaysa doon sa handog ni Cain. Kaya doon nagsimula na nagkaroon ng matinding selos. Yung selos na yun, yung galit, yung inis, umabot na doon sa pagpatay sa kanyang kapatid. Di po ba? Kita natin kung papaano na itong pinupuntahan ng bitterness sa puso ng isang tao. And what is bitterness? Bitterness is defined as unpleasant, angry, hostile, sour, and resentment. Diba? Sabi nga po, it is anger, resentment, and disappointment at being treated unfairly. Pagka
Diba? Pag naranasan mo yung merong rejection, hindi ka napansin, o parang sa church, hindi ka nakamayan, hindi ka napansin, ayoko na dito sa church na to. Hindi ako napansin, hindi na bumalik. Naging maramdamin. Amen? Pero yung pala, bago siya dumating dito, talagang meron na siyang bitterness sa puso. At kaya siya pumunta ng church, naghahanap siya ng mga taong pwede niyang makausap. Pero dahil busy ang mga tao, hindi siya napansin, sumama ang loob, nagtampo. When we are offended and refuse to forgive and receive God's comfort, it is just a matter of time until bitterness sets in. Yun po yung pagka nasaktan tayo, humingi ng kapatawaran, hindi natin tinanggap, hindi, galit ako sa iyo. Diba? Kapag hindi natin tinanggap, diba? Ito na yung nagsisimula, nag-uugat na siya. Nag-uugat na. Amen? Bitterness is the emotional state where a person is hurting and angry, and they want everyone else to feel the pain that they are feeling. Di ba? Pagka nasaktan ka, pag na-offend ka, gusto mo talagang yung mga kaibigan mo, yung mga kakilala mo, gusto nila lang maramdaman yung galit mo, yung sama ng loob mo. Ganito ginawa sa akin. Diba? Talagang gusto natin maramdaman din nila kung ano yung Pero, sabi nga po dito, doon sa binasa natin, see to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter roots grows up to cause trouble and defile many. Ano po ba yung What are the sign of bitterness or ways to identify bitterness in your heart? Minsan, madalas, hindi natin namamalayan na meron na pala tayong bitterness sa puso natin. Akala lang natin, nainis lang tayo or nagalit. Pero, ang totoo, meron na tayong dahil napabayaan, meron na mga lumilitaw. Diba? Parang pa lang maliit na halaman pa lang, dahil hindi natin napapansin, ito na, lumalaki na siya, nagkakaugat na siya. Kaya nga, what are the sign of bitterness? Una, highly judgmental. Diba? Nagiging judgmental. Kumbaga, pagpasok ng simbahan o pag may nakita, diba? Lahat na lang mali sa paningin niya. Di po ba? Lahat negative. Ano ba to? Ba't ganito ang kulay? Bakit ganyan ang boses ng mga, diba? Lahat napapansin. Ba't ganyan yung mga yung mga usher? Ba't ganyan? Lahat. Kaya nga, nagiging judgmental siya. Walang ba't ganito ang kulay? Mas maganda ganitong kulay dapat. And, ano pa po yung yung sign? Very defensive. Diba? Very defensive. Diba? Kapag halimbawa, may nagtuturo about sa forgiveness, sabihin ng pastor, magpatawad na. Hindi. Kung alam mo lang, pastor, kung ano yung ginawa sa akin. Kung alam mo lang. Diba? Bagas nandun na. Very defensive na. Diba? Kasi daw po, yung mga taong ganito, kaya nga ganun sila ka-defensive sa kanilang sarili. Ayaw na nilang maulit yung pain na naranasan nila. Maaring nakarinig sila ng mga salita, maaring nasaktan sila, physical. Kaya nga parang sabi nga, tumapang. Kaya nga, very defensive. And you replay the hurt again and again. Yung bang tao na kwento ng kwento, paulit-ulit, minsan yung nakikinig, sinasawaan na, kasi paulit-ulit na sinasabi niya, ganito ginawa ng tatay ko, ganito ang ginawa ng dati kong asawa, ganito ang yung kaibigan ko, na naging tapat ako sa kanya, pero ganito ang ginawa.
O ginawa ng pastor na yan. Yung mga ganun pong di ba? Maraming yung nanay ko, yung tatay ko, yung kaklase ko, ang daming ba? Paulit-ulit na gustong-gusto niya, na talagang inuulit-ulit niya. Pero habang inuulit niya ang kwento, lalong sumasakit ang pakiramdam niya. Diba? Yung pain doon sa damdamin is lalong And you constantly feel this compulsion to retell the story of how you hurt. Diba? Sa kaibigan mo, gusto mo pag nagkukwento ka, pagkagalit ka, gusto mo, galit din sila doon sa taong kinainisan mo. Diba? Doon sa taong kagalit mo. Kasi habang nagkukwento ka, ang gusto mo, yung kakampihan ka nila. Tama po? Kakampihan ka nila. Siyempre, naghahanap ka ng kakampi. Naghahanap ka ng ng kadamay. Diba? Sabi nga, naghahanap ng, hawa. Nang hahawa. Kaya nga, sabi nga dito, is talagang ingatan na huwag madungisan. Yan. And the offender can do no right. Kahit tama na yung ginagawa nung nakasakit sa kanya, ang tingin mo pa rin is mali lahat ng ginagawa niya. Walang tama. Di po ba? Lahat, marami na siyang may mga ginawa na siya, itong naka-offend sa'yo, pero galit ka pa rin. Walang maganda sa ginagawa niya. Or dumarating na doon sa punto, sabi niya, you wish calamity upon your offender. Diba? Parang gusto mo, merong mangyari sa kanya. Pag may nangyari sa kanya, sabihin, pinaparusahan na siya ng Diyos. Pero hindi ganoon ang Lord. Hindi ganoon ang Diyos natin. Tama po ba? Hindi ganoon. Amen? Ito po yung Kaya nga dito, matitest po natin yung ating mga sarili, malalaman natin. Meron ba ako nito? Meron ba ako nitong mga sign na to sa buhay ko na hindi ko namamalayan na ako na pala ito. May bitterness pala sa puso ko. Diba? Pwedeng sa boss, baka laging napapagalitan, laging napapagsabihan. Diba? And pa po ba? Yung mga bagay na dapat nating malaman about bitterness. Ha? Una, bitterness is a root. Dito na nagsisimula kapag nagtampo ka, ba? Kapag nagalit ka, nainis ka, ito na ang simula. Kaya sabi po dito sa Hebrew, sabi niya, na napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagin. Yung pong guluhin, bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan. Meron na po bang gano'n na hindi mo maintindihan kung anong nararamdaman mo minsan? Na hindi mo alam na bitterness na pala itong nararanasan? Ayoko naman mainis sa kanya, pero bakit naiinis ako pag nakikita ko siya? Yung mga gano'n po. Yung pala, meron ng ugat na nagsisimula na kailangan ito'y matanggal na kaagad. Yan? Kaya nga ito ay, yung ugat na ito is nagsisimula sa maliit hanggang sa palalim ng palalim habang lumalalim siya. Kaya sabi nga na katulad niyan yung ugat na yan, di po ba? Kumakalat siya, kumakalat. Ang layo ng nararating ng ugat na yan. Kaya nga, bitterness can lead to constant anger. Ito po yung which can damage relationship. It can keep you from enjoying the present because you are focused on the past. Maring ito yung mga nakaraan pa, ang tagal na. Pero hindi mo na-enjoy ang buhay ngayon dahil nakapokus sa nakaraan at hindi makita. Kaya nga sabi nga ng Lord limutin nyo na yung nakaraan upang makita nyo yung mga bagay na inihanda ko. Isang bagong bagay ni handa ko. Hindi makita
dahil laging nakatingin doon sa doon sa past. Okay? Some people who are bitter do not realize that bitterness is a problem. Sa una, hindi niya makita. Hanggang sa dumarami ang nakwentuhan niya ng galit niya, eto na po. Habang nagkukwento, lalong mas dumadami ang ugat. Anger is often an attempt to protect yourself of being hurt again. Ito po yun, yung kaninang nabanggit ko na po. Harsh word and slanders, manifestation of bitterness. Kapag gano'n na nakakapagsalita na tayo ng mga salita na hindi mabuti, hindi maganda. Pero ang sabi po dito sa sa Ephesians, ay lumayo na po pala ako. And then yung pangalawang points natin na akin na nababanggit, lumaka ditong aking bitterness and anger are partner. Laging magka-partner yan. Pag merong bitterness, merong anger. Pero sabi po dito sa Ephesians chapter 4 verse 31, sabi niya po, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Amen? Sabi, alisin na lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Kasi talagang magsasama yan Magiging partner yan. Kapag kayong patuloy at hindi natin inalis. Kaya ang sinabi po dito sa Ephesians, alisin na ninyo lahat ng sama ng loob. Amen? Kaya nga po, naalala ko lang po yung isang illustration. Kilala niyo po si Leonardo da Vinci. Kilala po natin? Yan, magaling na pintor. Tama po? Kilalang-kilala siya. Then, nung gagawin niya na yung Last Supper, diba? Siya yung gumawa nito Yung The Last Supper. Naghahanap siya ng model para maipinta niya yung Last Supper. At naghahanap siya ng model na yung mukha ni Judas. Wala siyang mahanap. Wala siyang mahanap. Medyo natagalan bago niya nasimulan. Pero alam niyo po, dumating yung time na yung kapwa niya pintor is nagkaroon sila ng samaan ng loob. Nagkaroon samaan ng loob. Kaya, nung pininta niya ang mukha ni Judas, doon niya inilagay yung mukha nung kaaway niya. Di po ba? Yun yung yun yung, kaya nga tuwing makikita, kaya yung mga tao, mandali nilang ma-recognize, pag tinitignan nila yung ginawa ni Leonardo, is hindi ba alam niyo po yun. Kaya nung ipipinta niya na yung mukha ng ating Panginoong Yesus, naramdaman niya na mayroong conviction. Naramdaman niya at nangusap ang Panginoon sa kanya. Kaya yun ay binago niya. Amen? Kaya yun po, kailangan lang sabi, alisin nyo na, kaagad, alisin, bunutin. Amen? And pa po yung yung mga bagay na kailangan nating malaman. Bitterness disrupt your friendship. Apektado, pati yung yung pakikipagkapwa, pakikipagkaibigan, pwedeng maapektuhan. Kaya sabi po dito sa Proverbs 17:9, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan. Amen? Parang tatagal lalo yung samahan, ano man yung mga samaan ng loob, pero agad nagpapatawad. Sabi niya, nagpapasarap sa samahan. Ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Amen? Nagkagalit, kinuwento. Kaya yun po na pwedeng masira ang pagkakaibigan. Amen? Kaya nga sabi po dito sa salita ng ating Panginoon, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Amen? Sabi, wag nating hayaan na lubugan ng araw ang anumang galit.
Galit ka ngayon? Sabi, alisin na, tapusin na. Sabi niya, wag niyong hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Amen? Kaya nga yung halimbawa, yung mag-asawa, yung magkaibigan, wag nang hayaan na makatulugan na masama pa rin ang loob sa isa't isa. Wag nang ipagbabukas pa. Amen? Kaya nga, sabi po dito sa Romans 12:18, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sino man. Diba? Masarap po yung pag mag-asawa, laging magkasundo, yung magkaibigan, magkatrabaho, magka-church, magkaklase. Mas masarap yung laging nandoon na mayroong pamumuhay na mayroong kapayapaan kaysa sa kaguluhan. And bitterness disrupt your relationship with God. Ang daming naapektuhan, nag-ugat lang sa simula, and then eto na, ang dami nang naapektuhan, ang dami nang nadadamay. Amen? Kaya nga po dito, sabi po rito sa Mark 11:25, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Amen? Ganun ang gusto ng Panginoon. Ang Diyos is mapagpatawad, pero gusto niya, huwag tayong magtatanim ng galit. Ang gusto ng Panginoon is magpatawad din tayo. Kaya nga sabi nga po, itinutulad ang forgiveness sa isang ilog. Yung ilog na kailangan magtuloy-tuloy itong dumaloy. Pero pagka merong naging hadlang doon sa pagdaloy ng ilog, titigil siya. Alam mo, pagka naglalakad po kayo dito sa may ilog dito, nagiging stagnant siya. Bumabaho, hindi na siya dumadaloy. Ganun yung pwedeng mangyari. Kaya sa buhay natin, sa ating relasyon sa ating Panginoon, napakahirap. Yung buhay natin, parang hindi mo na kayang manalangin, hindi mo na magawa yung dati mong ginagawa na umaawit na talagang sobrang kagalakan yung nararanasan natin. Kaya nga, apektado na kapag wala yung pagpapatawad, sabi nga, nagiging stagnant, nagiging napopollute yung ating puso, yung ating spiritual life. Amen? And what are the horrible? Merong mga bagay na kailangan nating malaman tungkol dito, pero merong pang mas matinding effect. Sabi niya, what are the horrible effects of bitterness? It will hinder your relationship with the Lord and your service for Him. Diba? Pagka po nagkaroon ng ganun, sabi niya, if you allow bitterness and resentment and a critical spirit to grow in your life, you will lose your anointing and your inspiration for the Lord. Pagka talagang yung bitterness is nanatili. Kasi mas dinadama ang bitterness. At parang nawawala ng lugar, nawawala ng parang, alam niyo po yung bitterness, pumapatay dun sa apoy ng ating pananampalataya. Ng ating buhay spiritual, ng ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? And if you allow the root of bitterness to take hold in your heart and life, it will cause you to fail both the Lord and yourself. Kaya gusto niya, sirain. Kung meron kang ministry, gusto niya sirain. Kaya sabi nga, kapag pinayagan po natin ito, parang nakiki-cooperate na tayo kay Satan para mas mapadali yung trabaho niya. Amen? Kaya nga po, sabi niya, destroy your ministry and your effectiveness for the Lord, and it can even harm the entire work of God and that you're supposed to be helping. Okay? Diba? Katulad po ni King Saul. Di po ba? Dahil doon sa inggit, diba? Dahil doon sa pride, nasira ang relasyon sa ating Panginoon. And bitterness opened the door to enemy.
Ito yung kaya nga sabi nga, wag niyong hayaang lubugan ng araw ang inyong mga galit. Ito yung time na sabi niya, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo sa buhay natin. O huwag nating bigyan ng room sa puso natin o sa buhay natin ang gawain ng kaaway. Okay? Kaya yun ang nagbubukas ng pintuan para makakilos ang kaaway sa buhay natin. Amen? And bitterness will even affect your physically. Ito po yung pagka yung nanatili ang bitterness sa puso natin, is apektado po yung ating kalusugan. Sabi nga dito sa, sabi niya, parang gusto nating pumayat, yung panglabas nating pangangatawan, pero yung sa loob, napakahalaga po, na kailangan na pangalagaan po natin. Amen? Sabi niya, negative emotion can have a negative impact on our mental health, which can also impact our physical well-being. One negative emotion that can be detrimental is bitterness. Bitterness can cause depression and anxiety. Ito po yung naidudulot nito na sa buhay natin. And lead to weakened immune system and high blood pressure. Ang laki po ng ang laki ng nagagawa ng bitterness. And then sabi niya, doctors have found that people who are bitter and have a lot of hatred in their hearts have much more arthritis than those who are at peace. Merong pagka yung bitterness o yung galit, yung mga hindi pagpapatawad, is merong epekto sa kalusugan natin. Sa puso natin, sa kaisipan natin, meron pong epekto ito sa sa katawan natin. Amen? At ito ay pwedeng sirain yung ating physical na pangangatawan. Bitterness will hurt and defile many others. Kaya sabi nga, is talagang talaga sabi niya, siguraduhin na walang sino man ang mawala ng biyaya ng Diyos at walang mapait na ugat na lumalaki upang magdulot ng kaguluhan at madungisan ang marami. Sabi niya yung defile is yung makahawa o mahawahan, madungisan. Amen? Kaya ito po yung maraming pwedeng madamay. Marami pong pwedeng madamay. And then sabi po doon sa Matthew 5:23, kaya't kung mag-aalay ka ng iyong handog sa dambana at doon naalala mo may sama ng loob sa iyong kapatid, iwan mo ang iyong handog sa harap ng dambana at umalis ka. Makipagkasundo ka muna. Okay? Kaya nga po mas mabuti na talagang nandoon na merong kapayapaan. And the cure for bitterness, eto na po. Diba? Kumbaga hindi nais ng Panginoon na tayo ay mamuhay na merong mga bitterness sa puso natin. And the cure of bitterness, or how to kill the root of bitterness, una po, na dapat natin gawin, forgive faster than they can apologize. Kung na-offend tayo, nasaktan nila tayo, sabi, mas makakabuti. Sabi niya, mas makakabuti na mas mabilis tayong magpatawad kaysa hintayin po natin sila na silang lumapit sa atin at humingi ng tawad. Amen? Kaya sabi po dito sa Luke 23, verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen? Ang ating Panginoon is doon pa lang sa krus, naranasan niya po yung nilait siya, dinuraan siya, lahat ng mga pagpapasakit naranasan ng ating Panginoon. Pero yung oras na yun, nagpatawad din ang ating Panginoon.
Dahil kung hindi tayo magpapatawad kaagad, ito'y lalalim, lalawak, ang anuman yung mga bitterness sa puso natin. Kaya forgive faster than they can apologize. Huwag na po natin hintayin. Diba? Parang ang dali lang. Parang, Pastor, alam mo ba kung anong ginawa sa akin na para mapatawad? Sabi nga, it's very simple. It doesn't mean it is easy. Di po ba? Parang katulad, halimbawa, example, gusto natin na maging healthy ang katawan natin. Yung ating physical na pangangatawan. Diba? Kailangan nating kumain ng mga pagkain na makakapagpalusog sa atin. Tama po? Diba? Kakainin natin yung mga magpapalusog sa atin. Laging matutulog ng maaga. Diba? And exercise regularly. Simple, definitely, but not easy. Pero pag gusto nating maging healthy, kayang gawin. Tama po? Kapag pinili naman natin na tayo ay spiritually fit, sabi nga, magbasa ka ng Bible, day and night, ito yung sinasabi ng ating Panginoon, laging manalangin, at mamuhay na may kabanalan. Madali lang ba? Forgiving people is so simple but not easy. Because to forgive someone is to release them from punishment that you want to come upon them. Di ba parang gusto mo matanggap mo yung yung katarungan. Pero hindi yun hindi yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang halimbawa at itinuturo sa atin ng Panginoon, mabilis na pagpapatawad. Ito yung yung kaagad bunutin. Nagsisimula pa lang, pero kaagad na nang bunutin. Kaya sabi po dito, sa Ephesians, yung katulad po ng nabasa rin natin, sabi niya, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Amen? And huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo sa buhay natin. And pangalawa, forgive from your heart those who have hurt you. Diba? Pwede nating sabihin, pinapatawad na kita. Pero huwag ka nang magpakita sa akin. Diba? Meron pong ganon. Sabi nagpatawad, pero ayaw ka na yan. Parang tuwing makikita mo, parang kumukulo yung dugo. Diba? Pero, sabi po dito, Ephesians chapter 4, verse 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? Ito yung kailangan, pag nagpatawad, is galing talaga sa puso. Amen? Dahil pinatawad tayo ng Panginoon, ang gusto ng ating Panginoon is magpatawad din tayo sa ating kapwa. Amen? The only way to heal the pain that will not heal itself is to forgive the person who hurt you. Ito po yung pinaka-cure na dapat mabilis na pagpapatawad, yung pagpapatawad na galing sa puso, hindi sa nguso lamang. When you release the wrongdoer from the wrong, you cut a malignant tumor out of your inner life and you set a prison free. Sino tong pinalaya natin kapag tayo ay nagpatawad? Yung ating sarili, unang-una sa lahat. Amen? Para bang malayang kumikilos yung naka-offend sa'yo. Pero ikaw, hindi mo natin namamalayan na tayo ay prison pala. Matagal na panahon. And actively choose not to remember the wrongs
that other have committed against you. Huwag nang alalahanin. Actively choosing not to remember is, sabi niya, different than forgetting. Sabi po dito sa Jeremiah 31:34, sabi po, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. God says He will remember no more. Pag ang Panginoon nagpatawad, hindi niya to inaalala. Sabi nga, yung kasalanan na yon, ibabaon niya doon sa pusod ng dagat na hindi na ito mauungkat pang muli. Ganon magpatawad ang ating Panginoon. Ganon din ang nais ng Panginoon sa atin. Kapag tayo nagpatawad. Diba? Sabi nga, pag gano'n nga pagka naalala, pag nagkasamaan ng loob, nagiging historical. Pinapaalala lahat. Di ba? Ganto. Di ba? Pero sabi, wag na nating alalahanin. Kalimutan na, totally. Pag binunot na, sunugin na. Yung hindi mo na siya makikita, hindi mo na siya maalala. Amen? Kasi, di po ba, meron tayong nagpatawad, tapos biglang papasok yung kaaway. Papaalala niya. Di po ba? Pero, ang sinasabi ng ating Panginoon is kalimutan na. Sabi niya, it keeps no record of wrongs. Dapat, burahin na, alisin na lahat. Amen? How does God forgive us? Kung iisipin po natin, ilang beses po ba tayong pinatawad ng ating Panginoon? Para hindi tayo makapagpatawad. God forgive us again, and again. Tama po ba? Kaya sabi po dito sa Matthew 18:21, then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? No, not 7 times. Jesus replied, but 70 times 7. Amen? Kaya kahit sa loob ng isang araw, kung 70 times na nagkasala sa iyo yung isang tao, patawarin mo siya ng 70 times. Amen? And then sabi niya, Colossians chapter 3 verse 13, make allowance for each other's fault and forgive anyone who offend you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Amen? Sabi niya, make allowance. Alam natin na pwedeng mangyari na example, sa mag-asawa, sa magkaibigan, sa mga magulang at mga anak, merong mga bagay na hindi pagkakaunawaan. Pero sabi niya, make allowance. Alam mo, pwedeng mangyari, maglagay na tayo ng allowance. Para dumating man yun, mabilis tayong makapagpatawad. Amen? Yung bang ready tayo. Sabi niya, magpasensyahan kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad. Kanino man, kahit kanino. Amen? Pinatawad tayo ng Panginoon, magpatawad din tayo. Hallelujah. Bitterness, seek revenge. Ba? Ito yung gusto ng bitterness Bitterness, seek revenge. But forgiveness, seek reconciliation. Ayaw natin ng gulo, ayaw ng Panginoon ng mga kaguluhan. And bitterness, seek to prove a point, but forgiveness, let it go. Meron po ba tayong mga ganyan sa buhay natin? Amen? Sige po, tayo po tayo.
Bitterness is a prison. And it's time to come out of that prison. Alam niyo po, kahit ako po mismo naranasan ko. Naalala ko po yung aking magulang, yung aking nanay, na hindi ko namalayan na meron akong bitterness sa aking magulang. Kasi, mga bata pa lang kami, konting pagkakamali, talagang sobrang bugbog, palo ang mararanasan. Kaya talaga pong nagkaroon ako ng galit sa nanay ko. Pero alam niyo po, kasi yung bitterness, sabi nga, dito yung po sinasabi dito na, dapat walang mapait na ugat na lumaki upang magdulot ng kaguluhan at madungisan ng marami. Kapag po, may dala-dala tayong mga galit sa puso natin, mga bitterness, pwede nating maipasa sa asawa natin, pwede nating maipasa sa mga anak natin, na hindi natin namamalayan na parang galit ka lang. Pero ang totoo, bumabalik yung bitterness, yung galit, yung nakaraan. Alam niyo po, dito po habang pinag-aaralan ko, hindi ko namalayan na mayroong mga bitterness sa puso ko. Kaya nga ito yung dahilan kung bakit ito yung mensahe natin. Gusto ng Panginoon na lahat tayo makalaya. Gusto ng Panginoon na makita natin, ma-check ang puso natin, na lumalakad ba tayo sa araw-araw na meron tayong mga dalahin na mga ganitong bagay sa buhay. Alam niyo po yung na sa akin po, sa nanay ko, talaga pong kasi nalaman ko, yung nanay ko, meron pala siyang bitterness. Nung bata pa siya, nakaranas din po siya ng matinding mga pananakit sa kanyang mga kapatid, yung mga mga inggitan, ganoon. Tanim sa puso niya yon. Kaya pala sabi ko, ganun magalit si nanay. Kaya pala ganun siya magalit. Dahil meron siyang lumawak, nag-ugat, nagalit sa puso niya. Kaya ito'y naipapasa niya. Amen? Kaya, ang itinuturo ng Panginoon sa atin dito, mas mabilis tayong magpatawad kesa hintay natin na humingi sila ng tawad. Alam niyo po, nanay ko, nung naging born again Christian ako, nalaman ko kung paano pinatawad ako ng Panginoon. Alam niyo po, doon pa lang ako nakalaya. Nung makilala ko ang Panginoon, na pinatawad ako, na kailangan ko ring magpatawad. Amen? Kaya doon ko po naranasan na ako ay napalaya. Kaya pala, gusto ko naka-isolate lang ako. Gusto ko nag-iisa lang ako. Ayokong makisama sa marami. Yun po. Kaya gusto ng Panginoon, ang tinuturo niya. Sige kuya, yung verse natin. Kaya sabi niya, wala siya. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili. Hindi ko po makita.
Thank you, Jesus. Amen? Ito lang po yung magpapalaya sa atin. Kaya church, nandito ka man, maaring nanonood ka, maaring hindi mo namalayan na matagal ka na pala na merong bitterness sa puso. Itong oras na ito, gusto ng Panginoon na ikaw ay mapalaya sa lahat ng mga pain, sa lahat ng mga anger, sa lahat ng mga mapapait na nakaraan. Gusto ng Panginoon na mapalaya ka sa oras na ito. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Glory to your name. Hallelujah. Praise you, Jesus. Habang tayo nakikinig ng awiting ito, makipag-usap tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, bunutin mo na. Ikaw lang ang pwedeng makapagtanggal nito, Panginoon. Bunutin mo, tanggalin mo, alisin mo, burahin mo, ibaon mo sa pusod ng dagat ang lahat ng mga pain na ito. Hallelujah. Puso ko iyong sinisiyasan, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lamang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Church, sige, tanda ng isinusuko natin sa ating Panginoon. Itaas po natin yung ating mga kamay sa ating Diyos. Itong mga kamay na ito, bilang tanda ng pagsuko, sabihin natin sa Lord, Lord, hinihiling ko po na kami palayain mo mula sa mga pait o yung bitterness sa puso namin. Lord, ikaw lamang po makakapagtanggal nito. Maaaring ito ay matagal na hindi ko lang namamalayan o hindi namin namamalayan. Lord, sa oras na ito, palayain mo po kami. Palayain mo po kami, Panginoon, sa lahat ng galit, sa lahat ng pagmamataas, lahat ng mga pain, lahat ng sama ng loob. Maring ito ay sama ng loob sa asawa, sa ama, sa ina, o sa anak. Maring sa kapitbahay, maring sa pastor, maring sa kapatiran. Lord, hinihiling po namin, palayain niyo po kami sa oras na ito. Pinapatawad namin ang lahat ng nakasakit sa amin, Panginoon. Ipinapatawad na po namin sila. At inihiling po namin, dakilang Diyos,
Pagpalain mo po sila, Panginoon. Pagpalain mo po sila, dakilang Diyos. At pagpalain mo rin po ang bawat isa sa amin sa oras na ito. Lord, tunay, Panginoon, na ang ugat, ang puno ng bitterness sa mga oras na ito, tinatanggal mo na sa aming puso at kami pinapalaya mo na mula sa pagkaalipin. Mula, Panginoon, na kami ay ginawang prison ng bitterness na ito. Sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus, kami ay pinapalaya mo na sa pangalan ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga pain. Lord, salamat o dakilang Diyos. Punuin mo po ang aming puso ng pag-ibig, Panginoon, ng pagmamahal, O God. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong punong-puno ng pag-ibig. Punong-puno, Panginoon, ng pagpapatawad. Punong-puno, Panginoon, ng pang-unawa, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat po, Lord, na sa mga darating na panahon, Panginoon, lalo kami, Panginoon, na mas matuto na maging mapagmahal sa aming kapwa at higit sa lahat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, na sa oras na ito, Lord God, malaya na kami, Panginoon. Malaya na kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Thank you, Holy Spirit, for your power, for your anointing sa pangalan ng Panginoong Hesus sa buhay ng inyong mga anak. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, Panginoon. And even, Lord God, salamat po, Lord God, na Panginoon, ano man ang pangangailangan ng inyong mga anak, ito, Panginoon, ay pinapadaloy mo na. Malayang dumadaloy na sa buhay ng iyong mga anak, Lord God. Na anuman, Panginoon, ang mga bagay, Lord God, na na-delay, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito'y malayang dadaloy. Ang dakilang pagpapala mo, ang plano mo, ang naisin mo, ang purpose mo, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, ito'y papangyarihin mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lamang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, hallelujah, God. We continue to pray to you, Panginoon. At panalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, na as you teach us, O God, how to forgive others, O Lord, teach us also, Panginoon, how to forgive ourselves, O God. Maraming salamat, O God, for the opportunity to hear these words, Panginoon, na nagmula sa inyo, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan ng inyong lingkod, O Diyos. At maraming salamat, Panginoon, para sa oras na itinalaga mo para sa amin na makinig, O God. Sa aming pagbibigay, Panginoon, dalangin po namin na linisin po ninyo ang aming mga puso, Panginoon. Siya sa atin ito at ang aming pagbibigay nawa, Panginoon, ay nagmula sa mga puso na ito, O Diyos, upang maging tanda ng pagsamba at pagpupuri namin sa pangalan mo. Dalangin din po namin, Panginoon, na kami ay ingatan mo sa aming pag-uwi at pagpalain mo po ang gawa ng aming mga kamay, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. We give back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. By God's grace and provision, Church of God Olongapo continues to operate both online and on-site. If you desire to be a part of God's move in reaching more souls for His kingdom, let's faithfully give our tithes and offering. God said in Proverbs 3 verse 9 to 10,
Honor the Lord by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat and barley, and overflow your wine vats with the finest wines. Giving is not an obligation, but if you are willing, you may do so through the following.